Sa Local Government Code of 1991 tayo, attorney. Ano ba, attorney, yung pinaka-importanting prinsipyo ng Local Government Code na madalas hindi naiintindihan ng ibang mga stakeholders, yung ibang mga mga alkalde pa, kapitan, SK? Ano kaya ito, Attorney Miles? Hindi ko masyadong sure kung hindi naiintindihan. Pero siguro ang sigurado ko ay hindi pa nai-implement masyado kasi yun ay observable, di ba? Pero yung whether naiintindihan or not, hindi natin pwedeng sabihin. Pero pwede nating sabihin kung nai-implement ba or not ang mga prinsipyong ito. So, but I could say na ang prinsipyong hindi pa talaga na i-implement at hindi pa naiisa katuparan or nabibigyang buhay, no? Kasi ang prinsipyo ay mga guide, 'di ba? Parang mga guide sa mga pananaw, and makikita natin ang katotohanan or implementation ng isang prinsipyo kung nakikita natin siya sa ating the way we do things sa bawat araw ng paggawa natin ng ating mga ginagawa. So for example, sa local government code, ano ba yung mga prinsipyong nakapalaman sa ating local government code na dapat nakikita natin sa pamamaraan ng pamamahala ng ating mga lokal na pamahalaan, because we're talking of the local government code. Although these principles ay totoo din to even sa national level, no? But since we're talking about the local government code, di tutok tayo. Ano yung mga prinsipyong ito sa local government code? Ang prinsipyo pong kumbaga buod, no, ng local government code is autonomy, no? Pagiging autonomous ng mga local government from the national government, no? Kasi unlike before na parang karamihang decisions are still being done at the national level, with the local government code po nagkaroon ng malaking kumbaga kakayahan, kalayaan, no? Ang mga local government code to really act on their own respective territorial jurisdiction. Kaya nga meron kakayahan to raise local taxes, meron kakayahang magplano ng mga development para sa nasasakupan niyang teritoryo. So autonomy, yun po yung buod. But important po sa autonomy is kumbaga kakabit doon is decentralization, no? Ibig sabihin ay ganun pa rin yung sa relasyon ng national at local, decentralized ang decision, hindi lang lahat nakasentro sa national government. But in terms of sa pagpapatakbo naman ng local government, very important po yung tinatawag nating participatory, no? Yan ang isang buod ng local government code where private participation in governance ay talagang binibigyan ng importansya, binibigyan ng daan, binibigyan ng mekanismo upang talagang maisakatuparan ang pakikilahok ng mga mamamayan sa pamamahala. Marami pong mechanisms for people participation upang ang pamamahala ay hindi lang parang turf ng mga elected officials, mga local government officers, kundi kasama talaga ang mamamayan, no? With the on the basis of the belief na kung kasama mo ang mamamayan, siguradong mapapaayos ang serbisyo dahil ang mga mamamayan ang nakakaramdam kung anong pangangailangan ng komunidad, nararamdaman nila, and therefore kasama rin silang dapat kumilos sa pagsagot sa pangangailangan yan. So, yung participation in governance, two-way po siya. Pagkilala ng pamahalaan sa karapatan ng mamamayang makilahok at pagkilala ng mamamayan sa kanyang tungkulin na makilahok sa pamamahala. Pag sinabi po nating pamamahala, pagdidesisyon para sa komunidad upang makamit, no, ng komunidad ano ang kanilang mga ninanais, no, bilang isang kalipunan ng mga mamamayan sa partikular na lugar na yan. So, ang parang doon sa question mo, Bombo, Kian, is that correct? Yeah, doon sa question mo, parang gusto kong bigyan nating diin yung participatory governance, because I believe that's really that's the framework, no, ng local government code for effective governance. But like I said, two-way po kasi ang participation in governance. Kabukasan ng pamahalaan, ibig sabihin kabukasan ng mga government officials and officers na tanggapin ang participation na yan, hindi yung parang token participation. Ang ibig sabihin, papakinggan anong sinasabi ng mga mamamayan and
inilalahok din sila sa pag-implement ng mga decisions na ginawa in consultation with them. Yung mga mamamayan naman, it's our obligation na hindi lang po tayo recipient ng government services, kundi kasama tayo mismo sa pag-design, ano yung mga serbisyong kailangan ng komunidad natin, pag-implement ng mga serbisyo na yan, at napaka-important yung pag-feedback upang kung ano yung mga kailangan ma-improve ay mai-improve talaga. So, siguro yun ang dalawa, Bombo Kian, yung autonomy at saka people participation or participatory governance, yun ang sa tingin ko napaka-importanting buod ng local government code. But of course, para maisakatuparan yan, yung other pillars ng mabuting pamamahala or good governance, very important din na nandyan. Kasi hindi po magiging maayos kung wala yung other pillars na to ng pamamahala. No, we're talking about transparency, we're talking about accountability, and we're talking about responsiveness, no? So lahat 'yan parang pag pinagsama-sama natin, that's the kind of governance that we deserve, and that's the kind of governance na dapat ay ipinatutupad, no, ng ating mga pamahalaan, lokal man 'yan or national. Opo, yun. Eto, attorney or Consi Miles, maidagdag ko lang, hanggang saan lang, attorney, yung kapangyarihan ng LGU versus sa national government kung ang pag-uusapan po pondo and ordinansa? May mga area po ba, attorney, na nag-aagawan sila, attorney Miles? Well, ang power kasi ng local government ay derivative, no? It's a delegated power. So, dinelegate siya ang power na gumawa ng mga batas, ng lokal na mga sanggunian, no? The power to make laws, ang tawag natin yan ay ordinances, kasi ang lokal na batas ang tawag po ay ordinances. Ang power po na yan ay delegated lamang, no? Galing sa Kongreso. Kasi sa ating constitution po kasi, ang Kongreso ang tagagawa ng batas, pero binigyan naman ng kapangyarihan ang Kongreso na mag-delegate ng kapangyarihan na ito sa pamamagitan ng provision on autonomous local government. So yun po yung nakalagay sa ating constitution. So pag gumawa ng batas ang local governments, kailangan po hindi siya sumasalungat sa national laws. Ang national laws naman hindi naman pwedeng sumalungat sa constitution. So ibig sabihin, the ordinances ay hindi siya dapat salungat sa national laws at sa constitution. So kumbaga, pag may ginawang batas ang Kongreso, hindi yan pwedeng kontrahin, hindi pwedeng i-amend, hindi pwedeng i-repeal, no, ng mga local ordinances. So yun ang limitation. Pero meron sa pangangalaga po ng ng welfare, no, ng welfare ng nasasakupan ng isang LGU. Meron po kasing the General Welfare Clause na tinatawag under the Local Government Code Section 16. Ang LGU pwede niyang gawin kung ano yung kanyang kapangyarihan upang pangalagaan ang ikakabuti ng kanyang mga nasasakupan, no? So within sa kanyang territory. Pero ano po yung limit nun? So laging sinabi natin, hindi siya dapat sumalungat sa batas at sa konstitusyon. So ibig sabihin, kung walang sinasabi ang batas about anything, no, ang LGU ay pwede niyang gawin kahit na ano namang sa tingin niya dapat niyang gawin, of course para sa ikakabuti, at hindi sumasalungat sa constitution. So when the law is silent, okay, when we say law, the national law, when the national law is silent about something, then the LGU can do anything, no? Kasi wala naman siyang sasalungatin kung yan ay ikakabuti ng kanyang pinapamahalaan, no? So yun ang kumbaga parang general guide natin. So sa tingin ko wala namang pag-aagawan because very clear naman ang delineation. It's really just how the local government code would really look at its power and authority. Kasi may duty kasi ang gobyerno, kaya siya may power and authority because may duty siyang gagawin. In other words, the power and authority is not given just for the sake of giving power and authority. There's a purpose for the power and authority. And the only purpose is because it has a duty to perform. Ibig sabihin,
kaya gagamitin ng authority dahil meron siyang tungkuling gagawin. So, yan ang perspective na nakakalimutan minsan, na the power and authority is there for the purpose of doing the duty. Kung hindi mo gagawin yung duty mo, wala kang power, no? Because the purpose of giving you power and authority is to do your duty. Without the duty, wala kang power. So, yun po yung perspective. So, focus lagi sa ano ba yung tungkulin. No, ano ba yung tungkulin? And para ba magawa ang tungkulin, do you have sufficient authority and power to do it? So, yun ang questions na kailangan lang sasagutin. Hindi yung mayroon akong power, ano ba ang gagawin ko dito sa power na to? Hindi po ganoon. Meron akong duty, do I have the power to do it? So, sa kakatitingin sa power and authority, pag klaro sa'yo ang duty ang gagawin mo. Opo. Yun. Ito, attorney, isunod kong tanong. Paano, attorney, kung halimbawa may palpak o corrupt ang serbisyo ng barangay or munisipyo, ano ang legal na remedy dito, attorney? Halimbawa, ng isang residente, attorney? Depende siguro kung anong palpak, no? We have to cite a specific example para maging specific ang answer natin, but since general siya, ano ang role ng mamamayan, 'di ba? Ano ang role ng mamamayan to ensure na ang ating pamahalaan ay ginagawa nga niya ang kanyang duty. So, 'di ba very important na nakikialam tayo bilang isang mamamayan. Pag sabi ko nakikialam, alam natin ang nangyayari, 'di ba? Alam natin ang nangyayari. So, ano bang mga pinagdidesisyonan ngayon ng sanggunian? Or ano bang mga programang ini-implement ngayon ng executive branch ng ating LGU? So, we have to know. First, we have to know, and magtatanong tayo. Dapat po nagtatanong tayo. Huwag tayong mahihiyang magtanong, no? Kasi kung wala naman tayong masamang intention sa pagtatanong, gusto lang nating malaman ang totoo o pang makapag-participate tayong mabuti bilang isang mabuting mamamayan, because that's the only purpose for asking questions sa ating government, because we want to know and we want to know because we want to participate as a responsible citizen. So, pag meron tayong hindi nakikitang sa tingin natin ay salungat yon sa kanilang duty, ano ba ang pwedeng gawin? No, that's why meron po tayong mga channels, no? Merong mga venues. Ang LGU dapat ay meron siyang kinikreate na mechanism para yung mga tao ay nakakapag-feedback at nasasagutan yung kanilang feedback. Hindi naman pwedeng nagpapadala lang lagi ng feedback, wala namang nangyayari. Pretty soon, magsasawa ang mga mamamayan, no? Kasi wala namang nangyayari sa kanilang mga sinasabi. So, kailangan let's demand from the LGU a mechanism for effective feedback coming from the citizens and a mechanism for effective response coming from the LGU. So, iyan ang unang hahanapin po natin. Kasi hindi naman pwedeng may nakikita po tayong hindi maganda ay ipopost natin sa social media, no? Ako hindi po ako masyadong naniniwala diyan unless trinay na natin na dumaan sa tamang channel at walang nangyari doon. Or kung wala namang channel na nilalagay ang LGU para diyan. So I think that's the purpose. But always, pag nag-post po kasi tayo, always back up yan ng facts and always for the purpose of correcting it. Hindi yung para lang mag-expose ng kamalian, di ba? Kasi wala namang purpose mag-expose ng kamalian. Kaya tayo mag-expose ng kamalian dahil gusto nating ma-solve, gusto nating masolusyonan. So, we're really after the solution, we're not after exposing it. So, if there is a better way of responding to our concern, then that's always what we should choose. Hindi po natin dapat kumbaga tinitake ang mga venues na hindi naman talaga nakakatulong, nakakapalala pa nga kung iisipin natin. So, very important ang LGU po natin para masabi nating maayos na LGU meron tayo ay meron siyang isa sa titingnan po natin ay meron ba siyang system where an ordinary citizen, no? You don't even have to be organized, no? Kasi meron ding mga mechanisms for organized participation. Nakalagay na yan sa local government code. But for an ordinary individual citizen, paano ba siya makakapagpaabot ng kanyang suggestion na ang suggestion niya ay papakinggan or sasagutan, no? Hindi yung banabaliwala lang. So isang indication of good government is meron siyang mechanism na ganyan for effective feedback
from the citizens and effective response to the feedback of the citizens. So, yan siguro Bombok yan, no? Let's look for that mechanism upang yung mga puna natin ay mapaabot natin at nasasagutan ng maayos. Okay, it's not enough na napapaabot lang po natin. Kailangan nasasagutan ng maayos, nasasagot ang mga concerns po na pinapaabot natin. So, yun siguro. Opo, yun. Eto, attorney, last na lang bago ko ilipat naman kay Bombo Kim ang pagtatanong. Dito, attorney, kasi matagal na rin naman ang local government code. Sa inyo, attorney, pananaw, ano kaya, attorney, yung mga provisions na dapat na i-amend para swak talaga ngayong taon or sa mga susunod pang taon, attorney Miles? Yes, actually matagal na ito rin ang hinihingi ng mga LGUs, no? And I agree. Kasi sa autonomy ng local government, halos lahat po ng trabaho sa pagsagot sa mga pangangailangan ng community ay nasa LGU, no? Subalit, ang distribution ng national wealth ay mas marami sa national. So, parang bakit ganon? Ay ang maraming trabaho upang sagutan ang pangangailangan, ang sitwasyon ng mga komunidad ay nasa LGU, pero ang pera nasa national, no? So, ito yung matagal ng hinihiling ng mga LGU na baliktarin natin, no? Instead na 60-40, 40-60, no? Or baka mas malaki pa, no? In other words, ang isang punako po kasi sa mga batas na ginagawa ng Kongreso ay nagbibigay sila lagi ng mga gagawin ng mga LGU. Pero yung pera na dapat kailangan para magawa yon ay hindi naman isinasama doon sa batas na yon, no? Pagdating sa appropriations, yung annual appropriations nila, nakakalimutan na nila ano ba yung mga batas na ipinasa natin na gagawin ng mga LGU na dapat mapondohan natin. So, yun ang medyo nakakalimutan no, ng ating mga national mambabatas. Pangalawa, first is yung distribution ng resources. Kasi the job, the work, the duty had been distributed through the decentralization track ng ating local government code, but the distribution, decentralization ng resources ay hindi siya sumunod, no? Hindi kasama. So nahihirapan ang mga LGU. Pangalawa, kailangan pa rin po ng parang mas malakas na capability building sa mga LGUs kasi binibigyan po ng maraming mga trabaho pero hindi rin kasama yung pag-build ng capacity ng mga LGUs to really deliver the service that's been farmed out, no, na ibigay sa kanila, no? Kasi yun po yung sa debureaucratization, devolution, pag sinabi pong devolution is yung functions na devolve sa kanila. But the resources, kasama po kasi sa resources then also yung yung kakayahan, di po ba, kakayahang mag-deliver, the capability of the service delivery providers. Kailangan i-build pa rin po yun sa LGUs kasi marami pa rin LGUs po talaga that would need that kind of capability building so that they may effectively deliver the service that's been devolved to them. So, yun ang isang nakikita ko. Hindi pa rin talaga din natin na ang pangatlong nakikita ko, although I don't think it's the fault of the LGU, of the LGC itself. Hindi. Sa tingin ko na andun na siya sa LGC, kulang na lang yung implementation ay yung participatory governance talaga, no? Yun ang sa tingin ko hindi talaga siya. It's a very good mechanism that's been provided in the LGC na hindi po siya na fully availed of. Also because kulang din po yung kakayahan ng mga mamamayan na mag-participate, no? Because participation would really take a lot of time, no? Kung di na nga natin kaya maghanap buhay pa lang, ubos na yung oras natin. So how can we participate sa ating pamahalaan? Paano pa tayo magkakaroon ng oras alamin ano bang dinidesisyonan ngayon ng sanggunian? Ano bang yung mga programa ngayon? Paano ba tayo makakatulong? It's also difficult. So even from the side of the citizen, kailangan din mag-isip ng maayos na mechanism upang magkaroon din ng maayos na participation. Hindi lang yung mga token participation.
no? Na okay, mag-member ka nitong local special body na to, but how is your participation actually? Are you being effective in terms of bringing the agenda of the community in the discussion table? So, yung mga questions na ganyan na Kian, no, na it's always two ways, no? Naandyan yung bukas para sa participation, pero gaano ba talaga kabukas? In other words, iniimportansya ba? Does the LGU consider it really important in their governance that the people should participate? And the people, siniseryoso ba nila yan? Or sasabihin na lang nila na, ay, kaya nga kami nag-elect na ng mga officials, sila nang bahala dyan. So, it's really not a good attitude. Kasi pag bumoto po tayo, at least kung bumoto tayo dahil alam nating ang binoto natin ay yun ang karapat-dapat, pag nagboto po tayo ng ganyan ang perspective natin, hindi natapos doon ang trabaho natin. Kailangan tulungan natin yung ibinoto natin upang magawa talaga niya ang kanyang trabaho. Di po ba? So when we vote for the person na alam natin magagawa yung trabaho, but that's just the beginning. Kailangan tutulungan natin siya by frequent feedback, frequent kumbaga suggestions upang mas makasagot sila sa pangangailangan ng community. So yung sigurong 3 aspects na yun sa ating LGC, Kian. Okay po, yun. So ito, sa pagkakataong ito, Consi, Attorney Miles, ibigay ko naman ang linya ng pagtatanong po kay Bombo Kim. Bombo Kim? Ayun, good morning po ulit, attorney. This is Bombo Kim Ramos. And siguro matanong ko lang po para po magkaroon ng konteksto itong ating mga tagapanood at tagapakinig dito sa ating programa, ma'am. Siguro po, ano po kayo yung situation ng local and national government before 1991 na nag-inspire po para buuin itong local government code, ma'am? Actually, ano yan, ano pa yan, kumbaga, inspired pa yan ng People Power Revolution. 'Di ba? Kasi yung local government code kasi mandated siya under the 1987 Constitution. So, minandate or binagyang duty ang Congress na magpasa ng isang local government code that would embody yung mga principles na ipinasa or isinulat sa ating Constitution. So, yun ang pinaka-basis niya. It's an implementation, no? Ang local government code is to implement the principles, to adhere and give life to the principles na enshrined in our 1987 Constitution, which is an offshoot of the 1986 People Power EDSA Revolution, kung saan ang mga mamamayan ay nagpakita ng kumbaga kakayahan na sama-samang baguhin ang pamahalaan, no? 'Yun ang pinaka-essence ng ating 1986 EDSA People Power Revolution. Ang mamamayan pala, meron palang kapangyarihang baguhin ang pamahalaan or ang mga namamahala at least, no, sa hindi madugong paraan. So inspired by that, ipinasa ang local government code as mandated by the 1987 Constitution. Ipinasa siya with these principles, no? Yung decentralization, kasi hindi kaya ng gobyernong nasyonal na siya lang ang gagawa ng lahat. Kumbaga, sabi nga yan, ang tunay na laban ay nasa lokal, no? Ang tunay na laban ay nasa lokal dahil doon talaga na nararamdaman, no, ang mga minimithi, mga paghihirap, mga hinaing ng ating mga mamamayan. Ang local government code, ang pinakaunang, kumbaga, first line, ang pinakauna would be our barangay government, no? First line siya ng response. At sa likod niya na andyan ang mga munisipyo or syudad, no, na sa mas malawakang aspeto, and then nandyan ang probinsya, and then naandyan ang national. So parang pagsasabuhay ng decentralization, no, kaya yung mga functions, mga trabaho ay ibinigay sa LGU kasi mas sila nga ang mas unang makakasagot kasi of course because they're closer than the national government. Sila ang araw-araw na napupuntahan ng mga mamamayan at nakikita ang kalagayan ng mga ito. So, that's it. Yung 1987 Constitution ang pinaka-inspirasyon at mandato na pinagbabatayan ng ating local government code. Okay, ma'am. Siguro isunod Yes, na rin Ma'am po Bakia. for further context, siguro historical and siguro in terms of type of government.
although ma'am tayo ay Pilipinas at iba yung Estados Unidos, siguro po hindi natin maikakaila na siguro na-inspire tayo somehow kasi federal government po ang tipo ng United States and may tinatawag silang central and yung mga state government. Siguro ma'am for further context, baka po pwedeng makapagdetalye tayo ng comparison ng advantages and disadvantages siguro ma'am ng kumbaga in terms of local autonomy dito sa Pilipinas and kung ano yung pagkakaiba po nito sa state government na meron ng Estados Unidos. Actually ibang-iba, no? Ibang-iba kasi yung mga states kasi ng US, they already existed before they became federal, no? So hindi tayo kasi isa muna tayo, saka tayo gustong maghiwa-hiwalay, no? Yan ang ating kumbaga yan ang situation natin. Isa muna tayo, isang bansa tayo, and pag nag-isip tayo ng federal system, no? Maghihiwa-hiwalayin. Unlike sa US, hiwa-hiwalay na sila dati. They were all states, independent states to begin with, and then they decided to federate. So, magkaiba yun. Napaka-laking difference sa dynamics, no? Kasi, napakadali lang mag-decide yung magsama-sama tayo kasi meron tayong mga common ground. So, magsama-sama tayo kaysa maghiwa-hiwalay tayo. O bakit ba tayo maghihiwa-hiwalay, di ba? So, ang pinaka-essence pag pinag-uusapan ng pag-federal system down ng ating pamamahala is para mas magkaroon pa ng autonomy ang bawat isa, ang bawat mga lugar. Pero para sa akin kasi pag pinag-usapan ng autonomy, it's autonomy from the national or from the central. So, bakit kailangang maghiwa-hiwalay kung ang kailangan gusto mo ay autonomy? No? Ba't kailangan maghiwa-hiwalay kung gusto mo ng autonomy ay ang autonomy is from the national to the between national and local. Hindi between locals among themselves. Hindi ganon, no? So, siguro sa pag-share ko ng aking idea dito, magigage ninyo that I'm not really in support of federalism, no, the way we think it is, no, as kumbaga pattern from the US or from other countries na talagang or other federal states na talagang they existed na already individually before they decided to federate. So, kasi sa atin parang ano mga magiging terms ng paghihiwa-hiwalay ng mga different regions or group of regions, for example? Anong magiging relationships nila sa bawat isa? Kung ang issue naman ay economics, no? Pwede kasi siyang magawa sa pamamagitan ng pag-improve ng local government code, no? Kasi like I said, it's really the relationship that is questionable before is really the relationship between local and national. So yun ang kailangang ayusing mabuti. And kung bibigyan lang ng mas maraming economic independence talaga ang LGU, then matutupad yung isang aspect ng federal system which is self-governance, no? Kasi pag sinabing self-governance, kaya mo talagang you can take care of yourself, no? Although of course as a federal government like the US, merong mga things that are left to the federal government like defense, no? Kasi hindi naman pwedeng kanya-kanya ng defense, no? Kanya-kanyang issue ng defense kasi kung ano yung defense issue ng isa, siguradong affected yung isa. So, kailangan consolidated yan. That's why in the proposed terms ng federal system ng mga nagpo-propose nito, isa yung defense and currency, isa yun sa parang mananatili sa national government, which is okay really. But parang para sa akin, why are we spending so much energy, resources, thinking about federate or forming ourselves into or adopting the federal system kung meron namang mas madaling mga solusyon dun sa mga gusto nating magawa, kaya tayo naggugustong mag-federal, no? Kasi tingnan mo muna kung ano yung gusto mong magawa and ano yung pinaka reasonable, less costly, more efficient way of achieving it rather than separate the different regions or group of regions and form a so-called federal system. Hindi ako masyadong support doon. Yun, siguro ma'am, last question na lang po bago ko ipasa sa aking kapartner na si Bombok Kier, itong ating pagtatanong ulit ma'am.
Ma'am, ito po siguro, matanong ko lang po if naniniwala kayo sa certain layout po o pagka-design yung mga kabombo nitong ating ma'am, nitong local government code, paano po nito ini-enable itong pagiging malakas po ng political dynasty sa kada lokalidad, ma'am? Ang sabi kasi sa constitution natin ay magpasa ng anti-political dynasty law. Ang minamandatuhan na magpasa ng anti-political dynasty law are mga dynasties, di ba? So parang it will be a declaration against interest, no? So, pero dahil nag-decide silang magsilbi sa bayan, dapat wala talagang self-interest pag nagsisilbi sila sa bayan. So, pag nagsisilbi sila sa ating bansa. So, it should not be a difficult thing, no, na magpas sila ng anti-political dynasty law even if it will work against them, no? Kasi kailangang maniwala sa prinsipyo ng political dynasty. Kailangang maniwala tayo na hindi yan makakabuti sa ating bayan, sa ating pagsulong bilang isang bansa. So bakit ba hindi siya nakakabuti? Ang isang example kasi is parang ang lagi nating sinasabi is yung blood is thicker than water, 'di ba? Na pagka mag-anak mo, kung mayroon siyang mga nagawang hindi mabuti during the term niya, ay hindi mo yan kukutkutin, hindi mo yan aaksyonan dahil kamag-anak mo, no? Or pwede namang yung mga ginagawa mo ngayon bilang isang government official or elected official, pwede namang ang mga ginagawa mo ngayon ay piniprepare mo na yung susunod sa'yo na kamag-anak mo rin. So parang nagkakaroon ng nawawala yung objectivity, no? In public service. Iyan ang isang, kasi tao lang kasi tayo, no? Tao lang tayo. Hindi natin, we're just human. Part ng nature natin yan. Hindi natin yan pwedeng maiihiwalay. Therefore, yung mga nakakapagpahirap, no? Yung mga nakakaharang upang magkaroon tayo ng objective na pamamahala, ay kailangan iiwasan natin, aalisin natin. And one of them is yung political dynasty na ang mga susunod sa atin ay mga kamag-anak natin. Iyan ang nakakaharang upang maging objective tayo sa ating pamamahala. So ang sabi naman ng iba, okay lang namang kahit magkakamag-anak sila basta maayos ang pagsisilbi nila. Siguro magkuha po tayo ng example. Meron na po ba? Meron na po bang ganun na generations to generation ang nagsilbi sa bayan pero maayos ang pamamahala? Meron na po bang ganun? Ako sa tingin ko po wala pa eh. No? Because like I said, iyan po ang isang nakakaharang sa pagsisilbi objectively. No? Pag sinabi pong pagsisilbi objectively, pagsisilbi na hindi mo iniintindi ang sarili mong interest. At kasama siyempre sa sarili mong interest, ang interest ng mga kapamilya mo kasi siyempre mahal mo sila, no? So isa po 'yan sa nakakaharang sa objective service, no? Ang mga kapamilya mo ang susunod sa iyo or ang mga pinapalitan mo. So that's why I really believe na dapat wala pong political dynasty.